para sa mga mahilig sa mga kwentong aswang. Subaybayan ang aming bagong channel, Sitio Pangil. Pasukin ang nakakakilabot na mundo ng mga aswang. Like and subscribe. Sitio Pangil. Alaskador ng Bata. Ang mga bata ang siyang itinuturing na isa sa pinakamahihinang nilalang dito sa mundo. Kaya nga maraming kasabihan dito sa atin na sila rin daw ang pinakalapitin ng mga nilalang at alagad ng dilim. Ngunit tila kakaiba naman ang kwentong hatid sa atin ngayon ng ating letter sender na tawagin natin sa pangalang Nilo. Na aminadong noon ay alaskador daw ng mga bata. Sa sobrang hilig niya kasing manakot daw noon ng mga paslit, hindi niya inaasahang makakatawag siya ng mga nilalang na magpapataw sa kanya ng parusang hinding-hindi niya malilimutan. Kaya naman huwag na natin itong patagalin pa mga kasityo. Pakinggan na natin ang kanyang kwento. Maliwalas na araw po sa inyong lahat, lalong-lalo na po sa inyo, Sir Jupiter. Ako nga po pala si Nilo, 30 years old, waiter sa isang Japanese restaurant dito lang po sa Batangas. Matagal na po akong avid fan ng inyong channel. Sa katunayan nga po, halos araw-araw na yatang kasama na sa routine ko ang makinig sa inyong mga kwento sa tuwing uuwi ako galing sa trabaho. Kayo na ang nagiging pinakapahinga ko sa mga nakakapagod na araw na binubuo ng isang manggagawang katulad ko. Kaya nga po pati ako, naengganyo na ring magbahagi sa inyo ng kwento. Meron kasi akong isang karanasan na hanggang ngayon, sa tuwing naaalala ko ay nakapaghahatid pa rin sa akin ng matinding kilabot. At yun sana ang gusto kong ibahagi sa inyo ngayon, Sir Jupiter. Ito rin kasi ang dahilan kaya hanggang ngayon, nagdadalawang isip pa rin akong umuwi sa probinsya namin sa Cabanatuan City, Nueva Ecija, kung saan nangyari ang kakaiba at nakakatakot na karanasan kong ito. Medyo bata-bata pa ako nang mangyari to. Siguro mga nasa 20 anyos pa lang ako. Mga 10 taon na rin ang nakalilipas. Nung binata pa kasi ako, palibhasa ay ako ang pinakamatanda sa lahat. Napaka-alaskador ko sa mga nakababata sa akin. Mahilig akong mang-asar at manakot ng mga paslit na kapatid at pinsan ko. Kaya nga palagi rin ako noong nakakastigo ni nanay. Ewan ko ba, ang saya-saya kasing mang-trip ng bata. Ang sarap nilang paiyakin, lalo na kapag nakita kong umiyak na sila sa sobrang takot at tumatakbo pa uwi sa mga nanay nila na tulo pa ang uhog. Alam ko maraming maiinis sa akin, pero ganun kasi talaga sa amin noon. Kung sino pa yung matatanda, sila pa yung mahilig mangasar at magpaiyak ng bata. Naranasan ko rin kasi yun sa mga tiyuhin ko, mga nakababatang kapatid ni nanay. Kaya nung malaki na ako, edi ginawa ko rin sa mga pinsan ko.
Anyway, ang gawain ko talaga noon tuwing sasapit ang mga bandang 4:00 na ng hapon, nakikita kong nagkukumpulan na naman ang mga pinsan ko sa labas para maglaro. Tinatawag ko sila. Pagkatapos noon, titipunin ko sila doon sa likod bahay namin sa ilalim ng magkatabing puno ng kaimito at santol na parehong matataas at nagbibigay lilim sa amin. Saka ko sila kikwentuhan ng mga nakakatakot na bagay hanggang sa magsimula ng kumagat ang dilim. Ito namang mga pinsan ko, kahit mga takot, palagi pa rin namang nakikinig sa akin kahit na pinagbabawalan na sila ng mga nanay nila. Ilang beses na rin kasing may nilagnat sa mga batang yon dahil sa sobrang takot nila sa mga kwento ko na may kasama palaging aksyon. Kaya nga palagi rin akong napapagalitan noon kahit matanda na ako. Sobrang maloko talaga ako noon. Dahil nga rin doon ay nagkaroon pa ng pagtatalo ang nanay at tiyahin ko nang minsan umuwi ang pinsan kong 9 na taong gulang na basa ang salawal dahil napaihi ito sa sobrang takot sa kwentuhan namin noon. Kaya lang may isa talaga akong pinsan noon na hindi talaga sumasali sa mga kwentuhan namin, kaya palagi siyang inaasar na duwag. Itago na lang natin siya sa pangalang Dondon. Weird na bata kasi itong si Dondon Nasasabi ko lang yon dahil sobrang talino ng pinsan kong yon. Kumbaga, alam niyo ba yung tipikal na hitsura ng nerd noon? Yung makakapalang salamin, palaging tahimik, palaging mag-isa at ayaw makisali sa iba. Ganun-ganun ang pinsan kong si Dondon na palaging laman ng mga parangal at mga contest ng patalinuhan sa eskwela. Kahit na 11 anyos lang siya noong mga panahong yun kung tama ang pagkakatanda ko. Sa totoo lang, sa lahat ng pinsan ko, si Dondon na lang yata ang hindi ko nagawang takutin. Kasi nga hindi rin naman ako kinakausap noon. Niyayaw nga nung lumabas ng bahay Hanggang isang araw, sa kalagitnaan ng pagkikwentuhan naming magpipinsan sa likod bahay, ay nakita naming napadaan si Dondon dahil inutusan siya ng nanay niya na mamitas daw ng dahon ng sili na isasahog sa niluluto nitong balatong. Marami kasing pananim talaga dun sa likod bahay namin dahil plantita nga ang nanay ko. Malaki rin naman kasi yung bakuran namin, kaya naisipan na lang ni nanay na tamnan yun ng iba't ibang klase ng gulay, prutas at mga halaman. Nang makita ng mga pinsan ko si Dondon, naisipan nila siyang tawagin. Niyakag nila siyang sumali. Noong una, tumanggi pa nga nun si Dondon pero pinilit pa rin siya ng mga pinsan namin hanggang sa napilitan na lang siyang lumapit. Natuwa naman ako siyempre. Sabi ko pa sa sarili ko, sa wakas kako, magagawa ko ng biktimahin ang pinsan kong si Dondon, kaya agad-agad nagsimula na akong magkwento. Ikinwento ko sa kanila yung isang kwento na nabasa ko sa isang horror booklet. Tungkol sa isang killer clown na pumapatay at nananakit daw ng mga batang pumapasok sa isang horror booth sa isang perya. Sabi ko sa kanila, yung killer clown na yun dumadalaw sa lahat ng mga batang makakarinig sa kanyang kwento. Kaya ayun, iyakan agad ang halos lahat ng mga pinsan ko maliban na lang kay Dondon. Inasar-asar ko pa si Dondon dahil medyo naiinis ako noon sa reaksyon niya. Wala kasi siyang emosyon at nakatingin lang siya sa akin ng nakakainsulto.
Yung paraan kasi ng pagtitig niya para bang sinasabi niya na ako na ang pinakatangaang tao sa buong mundo. Ang sagot pa nga niya sa akin hindi raw siya talaga natatakot. Hindi naman daw kasi talaga totoo ang mga ikinikwento ko. Sinasadya ko lang naman daw kasi talaga silang takutin, pero bukod doon, mas nagulat pa ako sa sumunod na sinabi sa akin ni Dondon. Kaya naman pala nagagalit sila sa iyo eh. Sinungaling ka kasi. Iiling-iling pa siya bago niya ako tinalikuran para umuwi na sa kanila. Dala yung mga pinitas niyang talbos ng sili. Napangiwi naman ako. Hindi ko agad siya nag-gets. Sino naman ka kung sila ang tinutukoy ng batang yun? Pero dahil wala naman akong mahanap na sagot sa mga tanong ko, pinagsawalang bahala ko lang yun. Tapos nagpatuloy ako sa pananakot sa mga pinsan ko. Alam niyo ba, may mga engkanto rin gumagala dito sa lugar natin. Mga engkantong pangit. Mga nakakatakot ang itsura. Mga nangunguha ng batang uhugin kasi masasama sila at mamaya kapag tulog na kayo, dadalawin nila kayo. Iyawan na naman ang mga pinsan ko ng araw na yun. Ako naman tawa ng tawa. Kaya nang magtakbuhan pa uwi ang mga pinsan ko habang pumapalahaw, binato pa ako ni nanay. Bakya pa man din ni Lola yung ibinato niya sa akin. Tinamaan ako sa ilong kaya napatigil ako sa pagtawa. Nasaktan ako eh. Nakita pa nga ng mga pinsan ko yun at tinawanan ako. Akala ko nga yun na ang pinakakarma ko. Hindi ko akalaing may mas matindi pa palang mangyayari. Mga bandang alauna ng madaling araw nang magising ako mula sa himbing ng pagkakatulog ko. Tuyot na tuyot kasi ang lalamunan ko, kaya pati hininga ko parang biglang sumabit. Bumangon naman ako sa higaan, pero nang ibaba ko ng papag yung dalawang paa ko at akmang magsusuot na sana ako ng tsinela, Sir Jupiter, nagulat na lang ako kasi biglang may isang malamig na kamay na humawak sa binti ko. Bigla tuloy akong napalundag pabalik sa ibabaw ng papag, tapos saka naman ako may narinig na kakaiba. Tahimik kasi ang paligid, kaya dinig na dinig ko yung parang mga tunog ng tambol na nanggagaling sa labas. Parang may nagpapatugtog at nagkakantahan doon mismo sa likod ng bahay namin, Sir Jupiter. Nang mga sandaling yun, pakiramdam ko biglang nablangko ang utak ko, Sir Jupiter. Para bang bigla akong nawala sa sarili. Namalayan ko na lang kasi na humahakbang pala ako nun palabas ng kwarto. May hindi ko na pinagkaabalahan pang buhayin ang ilaw sa salas at akma ko na sanang bubuksan ng pintuan nang bigla na lang may pumigil sa balikat ko. Napaigtad ako bago ko pa ma-realize na si nanay lang pala yun. Tinatanong kung saan daw ako pupunta at gabing-gabi na nga naman. Wala ho ba kayong narinig na mga nagtatambol dun sa labas, Nay? Napakunot ang noo ni nanay sa tanong ko at ang sabi niya, baka guni-guni ko lang naman daw yun. Wala naman daw kasi silang naririnig na ganun. Kaya bumalik na lang talaga ako sa kwarto at sinubukan kong matulog na lang ulit.
Mabilis naman akong nahulog muli sa pagkakahimbing. Kaya lang, Sir Jupiter, wala pa yatang 1 oras ang nakakalipas, bigla na naman akong nagising dahil kinakaligkig ako ng lamig. Opo, sobrang lamig ng buong kwarto ko, Sir Jupiter. Pakiramdam ko nasa loob ako ng isang malaking freezer, kaya naman kinapakapa ko pa yung kumot na ginagamit ko kanina. Kaya lang, hindi ko yun makapa. Dahil doon napilitan na lang akong bumangon at talagang napakamot ako sa ulo nang makita kong nasa kabilang side na ng kwarto yung kumot. Paano ka ako napunta yun doon? Samantalang wala namang kahangin-hangin sa kwarto dahil maliit na electric fan lang naman ang gamit ko. Tumayo na lang ulit ako sa papag pero dahil doon, naalala ko na naman tuloy yung tungkol sa kamay na humawak kanina sa binti ko. Bigla kasi yung nawala sa isip ko nung narinig ko yung tugtog. Nanigas na naman ako sa kinauupuan ko. Hindi ko malapitan yung kumot kahit na lamig na ako ng mga sandaling yun. Nakatitig lang ako sa kumot na yun hanggang maya-maya. Nagulat na lang ako nang bigla yung umangat sa ere tapos unti-unti bigla yung naghugis tao. Nakailang mura ako sa isip ko, Sir Jupiter. Takot na takot ako ng mga sandaling yun. Lalo na nang magsimula na akong lapitan ng nilalang na nasa ilalim ng kumot para akong matutuyuan ng dugo sa sobrang lakas at bilis ng kalabog ng dibdib ko. Tapos nagsimula ring yumanig yung kinahihigaan kong papag. Parang may kung anong umaalog noon galing sa ilalim. Bukod pa ron, bumukas din bigla ng malaki yung mga bintana at pumasok ang mas malamig pang simoy ng hangin. Napapasigaw na ako, Sir Jupiter. Kasi nakita ko rin kasing bigla na lang may lumitaw na mahabang kamay mula sa ilalim ng papag. Payat ang kamay na yun. Halos butot balat. Nakakarinig din ako ng mga tila humahagik na nilalang sa ilalim at alam kong hindi lang iisa ang nananakot sa akin ng mga sandaling yun. Bigla na lang pong may humila sa buhok ko na isang hindi nakikitang nilalang. Meron din pong kumagat sa akin kaya panay na ang sigaw ko. Meron ding bigla na lang humawak sa paa ko at inihagis ako sa pader na siyang lumikha naman sa napakalakas na kalabog sa bahay namin. Kaya nagising na naman si nanay. Maya-maya lang narinig ko ang mga yabag nila na humahangos na papunta sa kwarto ko. Pagbukas ng pintuan, Sir Jupiter, siya ring pagbagsak ng kumot na kanina ay nakalutang sa ere. Bigla ring sumara yung bintana ko. Thankfully, nakita yun ni nanay. Kaya naman nang isumbong ko sa kanyang kababalagang nangyayari sa akin, naniwala kaagad siya. Kinaumagahan, isinugod niya agad ako dun sa kakilala naming albularyo. Pero ang sabi naman noon, baka raw napaglaruan lang ako. Binulungan niya ako saglit ng ilang mga orasyon at binigyan ako ng pulseras na di umano ay gawa raw sa batong jade na siyang madalas daw ginagamit bilang proteksyon laban sa masasamang elemento sa paligid. Dahil doon, nakampante naman ako. Akala ko kasi talaga hindi na ako gagambalain pa ulit ng mga hindi ko nakikitang nilalang sa kwarto ko. Pero kinagabihan,
3:00 ng madaling araw nang magising na naman ako sa malalakas na tunog na yun na parang may tumutugtog ng banda ng musiko sa labas. Agad na namang nagtayuan ang bawat hibla ng balahibo ko sa katawan, lalo na ng ilang saglit pa, hayan na naman ang kalampagan at pag-uga ng papag na kinahihigaan ko. Pero bigla na lang akong may naramdamang mahapdi sa mukha ko, Sir Jupiter. Parang bigla pong nahiwa ang pisngi ko. Tapos nang sapuhin ko yung sugat, naramdaman kong parang may malagkit na substance na nakadikit doon, gayong wala naman akong nakikitang lumalapit sa akin. Doon na talaga ako nakaramdam ng pangingining. Alam ko kasi na kung sino man yung mga nilalang na gumagambala sa akin ay may kakayahan silang saktan ako. Hindi ko naman alam kung bakit. Ano ba kako ang kasalanan ko sa kanila? Doon ko biglang naisip yung sinabi sa akin ng pinsan kong si Dondon bago mangyari ang lahat ng ito sa akin. Hindi ba sinabi niyang sinungaling daw ako kaya nagagalit sila sa akin? Doon ko lang napagtantong mukhang may kinalaman yun sa nangyayari sa akin ng mga sandaling yun, Sir Jupiter. Ginising ko na naman sina Mama. Tapos kahit sila, nagulat din nang makitang tad-tad ako ng mga kalmot. Hindi lang sa mukha, kundi sa buo ko ring katawan. Doon ko lang din napagtanto na sobrang pangit pala ng hitsura ng mga kalmot na yon kasi bawat sugat na babalutan nyo ng parang maputi at malagkit na malasapot ng gagamba. Tapos hindi pa nga ako nakakahuma doon, bigla namang naputol yung suot kong jade bracelet sa mismong harapan ni na Mama. Gayong wala namang gumagalaw noon. Nagsimula ring mag-angatan yung mga gamit namin sa bahay. Nagbukas sara ang mga pintuan at bintana at dahil doon, pati yung mga kamag-anak namin sa compound. Nagising na rin sa ingay na nanggagaling sa mga kalampagang yun. Doon ko na sinabi kina nanay ang tungkol sa sinabi ni Dondon sa akin nung nakaraang araw. Kaya kahit hating gabi na, ipinasundo nila ang pinsan ko. Pagdating niya ay saka pa lang siya tinanong ni nanay kung sino ba yung tinutukoy ni Dondon na mga galit daw sa akin. Mga engkanto. Matagal na silang nagtitimpi sa mga kasinungalingan ni Kuya Nilo. Kaya ngayon, ginagantihan na nila siya. Talagang nagtayuan ang lahat ng mga balahibo namin, Sir Jupiter, dahil sa sinabing yun ni Dondon. Natameme tuloy kaming lahat. Hanggang sa maya-maya pa, kinausap ni nanay ang batang pinsan ko at sinabihan siyang pakiusapan yung mga engkanto na gumagambala sa akin na patawarin na lang ako. Pinatakbo nila ako sa likod bahay at doon ako naglumuhod para lang makiusap. Kahit na hindi ko naman nakikita ang mga nilalang na yon, nag-uumiyak ako doon, Sir Jupiter. Tapos nagsimula ko na namang marinig yung mga tugtog at musiko ng mga tambol na sa pagkakataong ito ay mas malakas na kaysa sa mga nauna. Bigla ring dumami ang alitap-tap, Sir Jupiter, at ang sabi sa akin ni Dondon na noon ay sumunod pala sa akin. Ang mga yun daw ay indikasyon na balak nila akong kunin at isama sa kanilang mundo. Matagal na ron niyang alam na may mga engkanto palang nakatira sa bakuran namin
dahil inborn ang pagkakaroon ni Dondon ng third eye. Hindi naman daw sana nang aano ang mga ito. Kaya lang ang sabi pa ng pinsan kong bata, mabilis daw talagang ma-offend ang mga nilalang na yon at hindi nila nagugustuhan ang mga naririnig nilang kwentong galing sa akin, lalo na at wala namang katotohanan ang mga yon. Lalo pa nga raw silang nagalit sa akin nang subukan kong pati si Dondon ay biktimahin ko ng mga pananakot kong peke. Mabuti na lang nandoon ang pinsan ko, Sir Jupiter. Si Dondon ang kumausap sa mga engkantado at engkantadang nananahan sa lugar naming magkakaanak. Nang hingi siya ng tawad sa mga ito at sinabing hindi ko na uulitin pa ang ginawa ko. At sa isang iglap, Sir Jupiter, biglang tumahimik ang paligid. Yun na ang huling gabi na nagparamdam sa akin ang mga engkanto, Sir Jupiter. Pero simula nang mangyari yun, ay talagang nilukob na ng matinding takot ang dibdib ko. Kaya hindi ko na nagawa pang matulog ng maayos sa gabi. Palagi akong tulala. Pakiramdam ko palaging may nakatingin sa akin at anumang oras ay magpapakita sila. Dahil po doon, nagpasya na lang akong lumuwas ng Maynila at doon maghanap ng trabaho. Hanggang sa kalaunan ay napadpad nga po ako rito sa Batangas. Sa loob ng 10 taon ay miminsan ko lang tuloy nagawang umuwi sa amin. Dito na nga rin po ako nagkaroon ng asawa at 2 anak, Sir Jupiter, na hindi ko magawa-gawang dalhin sa kabanatuan sa takot na baka sa pagkakataong ito ay yung mga anak ko naman ang gantihan ng mga engkanto. Ganun pa man, nagdarasal ako na makauwi ng maayos sa amin ngayong darating na bakasyon. Sana naman napatawad na nila ako. Tatagal ng panahong nakalipas, buhat nang mangyari yon. Maraming salamat po sa lahat ng nakinig sa kwento kong ito. Sana po ay nagustuhan niyo ang simpleng kwento ng karanasan ko. Hanggang dito na lamang po. More power, Sitio Bangungot. Paalam. At ngayon naman, oras na para sa inyong paboritong shoutout portion. Shoutout kay Anita Mones, Jose Castellanos, September 13, Joan Guillen, Roldan David, Rubilin Mendoza, Arnel Belano, Pomski, Belen Malbas at Abet Munsod. Basahin naman natin ang ilan sa magagandang komento mula kina Lilian Minjola at Suzanne. Sabi ni Lilian, "Good day po sa inyo, Sir Jupiter. Avid listener po ninyo ako dito sa Israel. Nakakalibang po ang mga horror story nyo. Pa-shoutout po at God bless po sa lahat." Sabi naman ni Suzanne, "Good evening mga kasityo Bangungot. Sir Jupiter, pa-shoutout po from Singapore na hindi na nagbaba ng earbuds para makinig habang nagkukuskus buong maghapon at hindi maramdaman ang pagod. Naaadik na ako dito at sa lahat ng inyong channel." Sa mga hindi po nabanggit sa susunod na lang po, huwag po ninyong kalimutang mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang inyong mga pangalan. Muli po mula sa bumubuo ng Sitio Bangungot. Ito po ang inyong lingkod, Jupiter Torres. Nagpapasalamat.